na-anticipate natin na baka umulan, kasi may bagyong aho. And ayaw naman natin na yung malalayo nating kapatid na naglalakad lang, maabutan ng ulan. So, postpone mo nung Friday. But then hoping nagkaroon kayo ng mini Bible fellowship sa inyong mga bahay, or even you spend the time reading your word. Gaya nga lagi natin sinasabi sa lugar na ito, napakahalaga ho ng salita ng Diyos. Hoping in the past few days, in the past week, karoon tayo na uhaw at gutom sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Totoo po na sinasabi ng iba na hindi ka naman maliligtas pag ikaw ay nagsisimba kada linggo. Hindi ho dun nakalagay sa Bible na pag pupunta tayo ng Sunday, tayo maliligtas. Narito lang ho tayo para mag-gather, para makita sa gawain ng Diyos at maturuan paano gumalaw sa ubasan o sa kingdom ng Panginoon. Katotohanan na narito na kayo kasi kayo dinala ng Panginoon dito dahil kayo ay iniligtas na. Ang kailangan na lang ho natin gawin is paano tayo gumalaw, kumilo, sabi nga, work on our faith, work on our salvation. Sabi, Kuya Lori, paano work on our salvation? Akala ko ba binigay lang yung salvation? Yes, libre po yung salvation pero you need to work pa din para, sabi nga, hanggang sa dulo ay hindi mawala yung salvation. Usapan ho sa mga relihiyon, yung once saved, always saved na doktrina na hindi ho siya masasabing biblical kasi galing ho to sa Reformed Christian. So, they're saying ng tao daw o ang Kristiyano ay pinila na ng Diyos. At dahil pinili na siya ng Diyos, hindi na mawawala yung kanyang kaligtasan. Pero po, ang katotohanan nung sa likod nun is ang salvation ho, sabi ho ng Biblia, is nawawala. Kaya nga kailangan mong magpursige. Kailangan mong magtiyaga. Those who endure up to the end will be saved. Alam mo na pala ligtas ka, pero you're not doing anything. Sabi nga, mas pinili mo yung galaw ng mundo kahit alam mo na ka. You can still not be saved. Parang ligtas ka lang kasi sinabi sa yung ligtas ka. Pero hindi mo, sabi nga, hindi ka gumalaw na naayon sa kautusan at kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba yung passage sa Bible na yung promise ni God for all those who love Him? Sabi, for 1,000 generations, yung pangako ng Diyos ay nasa iyo. Pero may kaduktong ho yun. For those who love Him and keep His command. Doon lang tayo humihinto sa for those who love Him. Ay, love ako ng Diyos. Pero hindi ka nakikip ng kanyang command. Yun ho yung dangerous. Kasi nakinig lang, hindi inalam. Pinakinggan lang yung magandang part. Yung nakakakilig na part. Uy, mahal ako ng Diyos. Pero hindi mo nabasa o napakinggan yung next word. To those who love Him and keep His command. Nakakasunod na po ba tayo sa kautusan ng Diyos? Marami nagsasabi sa atin na alam na natin yung salita ng Diyos. Paulit-ulit na lang. Pero hindi yung nakikita sa gawa. Kaya nga sabi, kung ikaw may pananampalataya, kailangan makita sa gawa. Work on your faith, sabi nga. Yung passage last Sunday, may pag-asa. Amen? Hope. Pero ngayon, sabi, gusto kong ma-realize nyo gaano dapat tayo kalakas sa ating pananampalataya. Nung last Friday din ho yata, na-chat kami ni Kuya AJ, na pag-usapan na kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo sa Espiritu ng Diyos? And as Christians, lumaki sa lugar na ito, matagal na ho kung naririnig yung word na puspos ng Espiritu ng Diyos. Filled by the Spirit of God. Kaya daw na-experience yung kakaibang experience. But then, sinabi ko na rin sa harapan nyo, sa harap dito, before, hindi ho natin pwedeng maliitin yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Amen? We cannot say na we are filled by the Spirit of God, pero wala tayong manifestation or evidence na tayo talaga pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi ko nga kay Kuya AJ, we are guided by the Holy Spirit. Totoo po ba? Amen? Naniniwala po ba we are guided by the Holy Spirit? Or we are protected by the Holy Spirit? Pag guided ka ng Holy Spirit, dadaling ka sa mabuting lugar palagi. Sa maayos na pastulan palagi. Guided ka ng Holy Spirit, dadaling ka ng dadaling sa maayos. You are being guided. Pag protected, kahit saan ka magpunta, sabi nga, kahit may dilubyo, may unos, may kalamidad, protektado ka. The Spirit of God does not allow bad things to happen to you. Pero yung filled by the Holy Spirit, ibang level ho yun. Hindi mo po pwedeng sabihin na you are filled by the Holy Spirit kung hindi ka nakaagawa ng mga bagay na, sabi nga, kamangha-mangha. Mga himalang bagay. Pag sinabi mo filled by the Spirit, yun po yung sabi nga nagagawa ng mga taong kinasihan ng Espiritu ng Diyos, yung hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Nabasa niyo po ba sa Biblia, si Jesucristo ay nagpapagaling by just laying of His hand, by speaking words, nakakapagbuhay pa nga ng patay. May nakagawa na po ba dito nun? Meron na bang nakabuhay ng patay dito? Or by just laying of hands, instantly gumaling? That's the danger po pag hindi natin naunawaan being filled by the Holy. Akala natin pag filled tayo ng Spirit, iiyak lang tayo. Pag filled tayo ng Holy
Holy Spirit, sabi nga, magsasalita ka lang ng iba-ibang wika. Pag filled ka ng Holy Spirit, mangingisay-ngisay ka yung mararamdaman mo yung kakaiba. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Pag filled ka ng Holy Spirit, nagagawa mo yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Yung pilay ay nilayans mo because you're filled by the Holy Spirit. Anong pwede mangyari sa pilay? Nakakalakad. Yung bulag na hindi nakakita, pwedeng makakita. Sabi nga pag filled ka ng Holy Spirit, even yung patay, pwedeng mabuhay. Sabi nga, wag mo nating mamaliitin yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay sabi nga, napakalaki. Napakamakapangyarihan. Now, gusto niyo bang ma-filled ng Holy Spirit? Yun po ang goal natin Sa totoo po, bilang mga mananampalataya, tagasunod ni Jesucristo, ang goal po natin is be filled by the Spirit of God. Alam niyo po kung bakit? Kasi may purpose po tayo. The Holy Spirit is there to guide us, to protect us. Pero meron pang more than that, to set the captives free, to save them from sin and death. And hindi mo magagawa yan pag hindi ka filled by the Holy Spirit. Naalala niyo po yung kwento sa Bible? Yung, Panginoon, bakit hindi po namin mapalayas yung masamang espiritu dun sa taong iyon? Nilayas naman namin, pinag-pray naman namin. Pero wala kaming nagawa. Sabi ng Bible, may mga bagay na magagawa mo lang through prayer and fasting. Ayan, bibigyan ko kayo ng clue. Paano ma-filled ng Holy Spirit? Through prayer and fasting. Hindi po basta-basta yung pagpipray and pagpa-fast. Kasi akala natin yung pagpipray natin, yung bago matulog, nagpipray. Bago kumain, nagpipray. Diba? Pagkagising, nagpipray. O pagbabiyahe, nagpipray. Naging routine po. Pero ang pananalangin po ay isang uri ng komunikasyon sa Diyos na wala kang ibang ginawa kundi kausapin yung tatay mo sa langit. Kaya nga, pray without ceasing Kahit naglalakad ka, may ginagawa ka 24/7. In your mind, in your heart, you're speaking to God. That's prayer. Pag nag-pray tayo dito sa harapan na opening and closing, hindi lang prayer yun. Ang prayer is yung communication sa Diyos nang walang hinto. Pakikipag-usap sa Diyos nang walang hinto. Dadagdagan mo pa doon ng fasting. Sino na nagpa-fasting dito? Taas kamay. Sino na? Nakatry ng fasting. Nakatry. Si Sister Hilda, si Sister Amy, Kuya Lloyd. Iba, ang onti lang. Yung iba nagpa-fasting lang pag lab test na. May sakit na. Mataas na yung creatinine, cholesterol. Kaya kailangan mo daw mag-fasting ng 10 hours. Kasi bukas, lab test. Gusto niyo ba ganong fasting? Yung may sakit na kayo? Para daw mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kasihan ka ng Espiritu ng Diyos. Kasi sabi ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu. Spirit. Nakikita po ba ang Espiritu ng Diyos? Hindi po. Pero may ginagawa siya na hindi natin nakikita, na hindi natin nararamdaman. Amen? That's the power of God. Makikita mo lang ang galaw ng Diyos sa isang tao. Sabi nga, pag siya'y puspos, Espiritu ng Diyos. Iba po yung filled by the Spirit, tsaka fruit of the Spirit. Ito, bunga to na, sabi nga, meron ka ng Espiritu ng Diyos. You were guided. Guided ka na. Alam mo na yung word. Tinuturuan ka na ngayon ng Espiritu ng Diyos na magkaroon ng self-control, gentleness. Yan. Guided ang ibig sabihin nun. Iba po yung filled. Pag siyang filled, magagawa mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Kung meron ditong filled by the Holy Spirit, sabi ko nga, salamat sa Panginoon. Yung mga kapatiran natin dito may sakit. Alam niyo yun? Isang patong lang ng kamay, meron na agad kagalingan. Kaya nung nagbabasa ako ng Bible, ini-imagine ko yung panahon ng mga apostles. Nung umpisa, wala silang alam Totoo po ba? Nung umpisa, wala silang alam. Sunod lang sila na sunod kay Jesus. Kung saan si Jesus, doon din sila. Pero hindi pa sila filled by the Spirit. Kaya nga, unang panahon na yon, hindi nila alam. Even the Word of God, hindi nila alam. Totoo po ba? Hindi sila makapagturo pa rin. Sunod lang sila ng sunod. Tapos, ang dami pa nilang tanong. Pero sumusunod na kay Jesus yun, Kasama na nila si Jesus. Pero ito po yung yung magandang balita doon sa part na yon. Nung sabi, kailangan kong umalis para maiiwan ko sa inyo yung aking Espiritu. Diba? Nung iniwan yung Espiritu, sabi, antayin nyo ako doon sa araw ng Pentecost, di ba? Nung iniwan sila ni Jesus at inantay na si Jesus ng araw ng Pentecost, sabi, may regalo ko sa inyo, which is the Holy Spirit. And that day, they were filled by the Holy Spirit. Yung wala ng aral-aral, si Peter biglang nagsalita. Yung wala ng aral-aral ng iba't ibang lingwahe, nakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. The Spirit of God. And they are filled that day. Sabi ng Bible, they are filled that day. And after that, dire-diretso na ho yung kanilang ministeryo. Napansin niyo yan? Sino nagbabasa ng Bible? After the day of Pentecost, and when they are filled by the Holy Spirit, hindi na ho sila nagdalawang isip. Dire-diretso na ho yun. Walang aral-aral. Because the Spirit of God is them na already. Yung po yung Espiritu ng Diyos na kumikilos sa isang taong mananampalataya. Meron pong ebidensya. May ginagawa. At hindi lang basta may ginagawa. Sabi yung ginagawa isang bagay na hindi kayang gawin ng iba. Kaya pag may nagsabi pong puspos ng Espiritu ng Diyos, pero hindi ho nakikita
makita yung ebidensya na siya'y puspos sa Espiritu ng Diyos. Hindi po pwede nating sabihin na pagkakanta lang tayo ng worship, saka lang tayo mafe-feel ng Espiritu ng Diyos. Hindi po ganun yun. Once you're filled by the Spirit of God, continuous po ang kanyang change. Naintindihan niyo po? Yun yung sinasabing ligtas na. Kasi kinasihan na ng Espiritu ng Diyos. Meron nga sinasabi sa Bible, silyado ka na. Silyado ka na ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi nung pinuspos ka ng Espiritu ng Diyos, ginawa mo na ng dire-diretso. Hindi ka na huminto. Ay, tsaka na lang ako aaten. Inuuna mo na ang Diyos. Bakit? Kasi andun na yung Espiritu ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo, sa isipan mo. Araw-araw, punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos. Hinahanap ng Espiritu mo yung presensya ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Ang Espiritu ng Diyos hindi nananangan sa katawan o sa tao, sa puso, sa isipan ng mga marurumi. Hindi sila pwede magsama. Ang hinahanap lagi ng Espiritu ng Diyos ay yung presensya ng Diyos. Kaya wag po tayong basta magsasabi, puspos ako ng Espiritu. Hindi ho yung sinasabi ng Biblia. Pag puspos ka ng Espiritu ng Diyos, ang hinahanap mo Diyos. And you stay in the presence of God. Walang hinto yun. That's why when you pray and you fast, sinong kasama mo? Ang Diyos. Totoo po ba na we are created in the image of God? In the image and likeness of God. Sa makikita yon sa Genesis, male and female, ba? Man and woman, created in the image and likeness of God. Meron akong napanood na magandang ehemplo o napaka-clear na paliwanag. Sabi, we are created in the image of God. This body, your body, same din po ba sa Kanya? Totoo po ba? Kung yung katawan natin, katauhan natin, sabi, created in the image and likeness of God, same din sa Kanya. But din sabi ng Bible, God is a spirit. Totoo po ba? God is a spirit. So, paano nangyari yung kuya? Pinapanood ko, sabi niya, kung meron tayong mga kamay, kasi yung mga kamay niyo. Ay, niyo ba yung kamay niyo? Galaw-galaw niyo para hindi kayo, yan. Ano yung tsura ng kamay? Ilang daliri? Yung isang kamay? 5. Di po ba? Kung gagawa ako ng imahe ng aking kamay, ano yung tsura? Ganito rin. Tama? So, imagine niyo yung kamay niyo 5, di ba? 5 daliri. Nakakita na kayo ng gloves. Nakakita na kayo ng gloves? Plastic gloves, rubber gloves, leather gloves. Ano yung tsura ng gloves? Parang kamay. 6 ba yung daliri sa gloves? 5 lang din kasi hinulma siya dun eh. Totoo po ba? Yung gloves, hinulma sa kamay. Kasi kung tayo hinulma sa wangis ng Diyos, dapat kapareho din natin yung Diyos. Totoo po ba? Now, this is my point. Yung gloves may purpose. Bakit siya hinulma? May purpose po. Totoo hindi. Anong purpose? Para yung kamay hindi madumihan. Usually, ganun ginagamit, di ba? Para hindi ka makahawak na marurumi. May gloves. So, yung gloves, hinulma sa kamay. Yung purpose ng gloves, para hindi ka marumihan. So, may gamit mo yung gloves. So, tayo bilang hinulma sa wangis ng Diyos, may purpose po ba tayo? Pag pinasok mo po yung kamay mo sa gloves, papasok po ba? Papasok po. Doon po yung hinulma eh. Amen? Pero yung katawan ng tao, paano pong purpose natin? To be filled by the Spirit. Intindihan niyo po? Ginawa tayo para magamit tayo sa kapurihan ng Diyos. Kasi nga, Espiritu siya, di ba? Gusto niya yung tao na ginawa niya o pamunuan niya, and magagawa yung gusto niyang gawin. So by being a vessel of God here on earth, nagagawa natin yung gusto niyang gawin. And that's our purpose. Hindi yung tayo ginising lang ng Diyos. Nilikha, gisingin sa umaga, kakain, magtatrabaho, matutulog. Hindi yun ang purpose natin. Mas may higit pa tayong purpose. Naniniwala po ba kayo? Hindi nyo lang purpose yung umupo kayo at makinig. May iba kayong purpose. Higit pa sa inyong nalalaman. Higit pa sa kaya nyong gawin. And you can only do this if you're filled by the Spirit of God. But then, paano tayo magagamit ng Espiritu ng Diyos? O paano tayo magagamit ng Diyos? Kung hindi naman tayo kagamit-gamit. Intindihan niyo po ba? Naalala niyo ba yung passage sa Bible na kailangan yung lalagyanan ng alak? Yung kailangan bago? Hindi po pwedeng luma? Kasi yung alak ng panahon na yun, alam niyo yun? Ginagamit lang yun sa mga okasyon. So, para hindi masayang yung alak. Kasi pag luma yung lalagyanan mo, sisidlan mo, sumisirit. Alam niyo ba yung nagmumoist? Nasasayang ho yung alak. Kaya kailangan dapat bago daw. Amen? Hindi ka ho mapupuspos o mafe-filled ng Espiritu ng Diyos kung wala kang bagong, sabi nga, katangian, pagkatao. Kung ikaw ay nabubuhay pa rin sa luma mong buhay, luma mong pagkatao, hindi ka pa pwedeng salinan ng bago. Amen? So, paano mangyari yon? Nung panahon po ng mga apostles, hindi naman ho sila nag-ayuno tsaka nag-fasting Nung time na yon. That's the gift of Jesus sa nila, that time. Kaya kahit hindi sila nag-aaral nga, sabi, nilinis na sila mismo ng Espiritu ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, pwede pa rin ho mangyari. But then sabi nga, by prayer and fasting, by spending time with the Lord. Are we doing it, church? Andun na po ba tayo sa desire na yon, ng magamit, mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Maging kagamit-gamit sa Kanyang kaharian. Naalala nyo in our past teaching, sabi, ang kaharian ng Diyos ay narito na.
and tayo ginagamit para sa paglaganap ng kaharian ng Diyos. Paano lalaganap ang kaharian ng Diyos? Kung hindi tayo kikilos, gagalaw, ang naayon sa kanyang kalooban. Kaya nga andun yung katamaran. Ay, saka na lang, sir. Saka na lang. Ay, masakit ang katawan ko. Ay, may lakad ako. Busy ako. Sabi ko nga sa inyo kayo na, practice your faith. Gusto ko lang po na iyan sa inyo ito. Ipa-digest. Sabihin nyo nga digest. Alam mo yung sabihin ng digest? I-absorb. Pag ang pagkain, kinain mo, pupunta sa tiyan, meron kong word na digestion. Pag na-digest na, ma-absorb na ng buong katawan mo yun. Now, gusto kong ma-absorb, ma-digest ito para ma-absorb. Okay? Nung panahon ni Adan at ni Eva, bigyan ko kayo ng kwento. Nung panahon ni Adam and Eve, paano nagkasala yung dalawa? Sumuway? Ano yung ginawa nilang pagsuway? Sabi, wag kainin, pagkain. Ginamit ng kaaway sa buhay ng mga tao ay pagkain. Bakit sila tinaboy sa Garden ng Eden? Kasi sumuway. Bakit? Kasi natakam dun sa prutas. Sabi, wag kainin. Sabi, ang ganda ng prutas, masarap kainin. So, nagkaroon ng desire kasi masarap po yung pagkain. Punta tayo kay Esau at kay Jacob. Kaya niyo si Esau at si Jacob? Bakit daw hate ni God si Esau at mahal niya si Jacob? Anong ginawa ba ni Esau? Pinagpalit yung birthright. Ibig sabihin, alam niyo po ba yung birthright ng panahon sa Old Testament? Napaka-importante po kasi yung birthright po ng panganay lahat sa kanya ibibigay yung kayamanan ng tatay. Ipapamana sa panganay na anak. Ganun ka-importante yun. Now, anong kasalanan ni Esau? Pinagpalit ni Esau yung kanyang pwedeng makuha para lang sa pagkain. Kita niyo yung pattern? Dahil sa pagkain, ano naman to? Sabaw. Lentil soup. Amen? So kay Eva at Adan, prutas, ito naman, sabaw. Punta naman tayo sa Sino nakaalala ng story ng mga Hebreo sa Ehipto? Pinalaya sila ng Diyos sa pagkakabilanggo, pagkakaalipin. Nilabas sila ng Ehipto, napunta sila sa wilderness. Anong ginawa ng mga Israelita? Pinalaya na nakalabas na. Anong ginawa? Sila po'y nag-grumble, nagreklamo. Wala kaming pagkain. Balik na lang kami doon kasi doon may pagkain. Nakita niyo po ba yan? Pagkain na naman yung issue. Nung binigyan sila ng pinaulanan ng mana, anong nangyari? Nag-complain pa din. Bakit puro ganito? Wala bang iba? Hindi na kontento. Alam niyo po ba, ginamit din to ng kaaway kay Jesucristo nung siya na nag-aayun. Unang temptation, sabi, turn this stone into bread. Kasi alam mo kaaway, nag-aayuno siya. Sa mundo natin ginagalawan, hindi natin makakaila na ginagamit ng kaaway yung ating laman tiyan. Makikita niyo sa Bible, sa Philippians 3:19, kamakan ang kahihinatnan nila dahil dinidiyos nila ang kanilang biblical po Naturo na rin ito dati. Dadaanan lang natin ito sa pinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Pag-usapan kasing laman, ang flesh. Yan po yung nangunguna. Yung laman tiyan. Yung nagsisimulan. Yung craving. Yan. Sino nang laging nagki-crave? Kada scroll ng Facebook, pansin nyo ngayon, puro pagkain, wala ka ng pera, pag nakita mo pagkain, maya, mayroon mong kumakatok sa gate. May grab daw. Ganong kalakas yan. Sabi, Diyos. Ang Diyos nyo ay yung mura. Sinusunod. Kasi pag sinabing Diyos, sinusunod. So sa inyong katauhan, sino nasusunod? Ikaw ba? O yung tiyan mo? You analyze. Sino ang nasusunod? Dapat Ikaw ba dapat na nasusunod? O yung laman ng tiyan, yung sinisigaw ng tiyan mo? Sabi nga, dahil ikaw ay anak ng Diyos, sabi nga, mataas ang iyong katungkulan. Sabi nga, ikaw yung sa food chain, ikaw yung mataas. Pero dito, pag food chain, yung food. Diba? Sa food chain, sabihin yung ranking po yun, pyramid ranking po yun sa psychology, may food chain. Yung pinakataas, yung tao. Kasi yung kumakain sa lahat. Diba? Siya yung may kayang pumatay dun sa baba, maghanap. Top of the food chain po, yung tao. Pero nangyayari, mas susunod yung pagkain kasi sa tao. Pag sinabi ng tiyan mo, wala na. Nakalimutan mo na kung sino ka. Kaya sabi, kaya ipagpalit. Pinagpapalit yung birthright. Ano ba Tagalog ng birthright? Tagapagmana. Yun, tagapagmana. Diba? Tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos, pinagpalit mo sa pagkain. Binigyan ka ng eternal na buhay, ayaw mo, gusto mo, pagkain. Alam niyo po ba, pag eternal na buhay, kakain ka pa kaya? Parang hindi na applicable yung pagkain pag may eternal na buhay. So parang sinasabi natin, ayaw natin na eternal na buhay, gusto natin pagkain. Kaya natin ipagpalit. Kaya nagalit ang Diyos Binibigyan ka ng eternal buhay, gusto mo, pagkain. Kaya nga sabi ng mundo, sige magtrabaho ka, sige magpakapagod ka. Kasi wala kang pagkain sa mesa pag hindi ka gumalaw. Yun po yung mundong ginagalawan natin. Pero sabi, hindi tayo taga dito Sabi ng Panginoon, hindi tayo taga dito. Your citizenship is in heaven. You are from the kingdom of God. And doon, eternal kang mabubuhay. Doon, hindi mo kailangan ng pagkain. Kasi doon, sustain ka ng Diyos. Yun po yung maganda. Kuya, masarap kumain. Sarap, ang daming pagkain, iba-iba. Yun po yung ginagawa ng kaaway to indulge. To tempt
yan. Sino nakakabasa ng ng Greek na mythology? Sino nakakilala kay Percy Jackson? Babasa ba yun ng Greek? Wala. Meron po dun isang senaryo wherein tapunta sila sa lugar, inoferan sila ng maraming pagkain. Doon sila. Tapos sa lugar na yun yung oras hindi nauubos. Pagkain hindi nauubos. Kaya sabi nila, ayaw na namin umalis doon. Doon na lang kami. Sarap doon. Hanggang sa may nagsabi sa nila, "Uy, nandito pa din kayo. Ba't di kayo umalis? Di ba may mission kayo? Meron kayong purpose. Ba't kayo narito?" Pero ang ginawa nila, sila doon eh. Yun ang naging feeling nila. Gusto namin dito, masarap. Kukumpara mo sa mundong ginagalawan natin. Same. The world is giving us everything that we want. That's why parang, okay na ako sa mundo. Masarap, ganito. Gusto ko kumain dito. Sabi nga yung buhay natin, routine na lang eh. Paikot-ikot tayo. Pero sabi ng Bible, may purpose tayo at may mission tayo, mga kapatid. And that's what the devil is trying to snatch away from us. Yung ating purpose. Madistract tayo para yung mission natin hindi magawa. By using what? Food. Pagkain. Pero sabi ng Bible, man does not live on bread alone, but on every word of God. Parang maganda pakinggan niya, Kuya Loria. Naunawaan po ba natin? Man does not live on bread alone, but on every word of God. Sino sabi mismo niya? Si Jesus, when he was being tempted. Did he surpass it? No. Why he is in the wilderness the first time? Bakit si Jesus nagpunta ng wilderness para mag-ayuno at manalangin? Kasi he was talking to his Father nang walang hinto. Ilang days? 40 days. Dito late na nga tayo sa church. Pa natin uwi agad. 40 days. Nakikipag-usap sa Diyos. Dito may kantahan pa, may sayawan pa. Kaya po ba mga kapatid? Makipag-usap sa Diyos ang walang hinto. Bakit po? Kailangan daw gawin ni Jesus yon. Kasi may malaki siyang misyon. Meron siyang gagawin na hindi kayang gawin ng marami. Iligtas ang sangkatauhan sa kamatayan. Yan magagawa niya lang yon kung siya'y filled by the Spirit of God. Remember, nung panahon na yon, hindi siya Diyos. Tao ho siya. And pinapakita na ho ni Jesus yung sikreto. Kung Diyos lang ako, sabi ni Jesus, kaya kong gawin to eh. Tao ako. Nung panahon na yon, tao lang siya. Kaya sa anong ginawa niya? Nag-ayuno, nanalangin, para mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga nagawa niya yung mga himalang bagay after that because he is filled by the Spirit of the Lord. Alam niya yung gagawin. Bakit ho niya alam? Palagi siya nakikipag-usap sa Diyos Ama. Ito gawin mo para manumbalik yung pagiging Diyos mo. Diba? Sige, training tayo. Usually, girls, sa mga pelikula, di po ba? Para magawa niya yung, sabi nga, para ma-defeat niya yung pinakakalaban sa huling episode, sa movie. Di ba? Makikita yan, training eh. Nagpapalakas. And wala ho tayo ibang kalakasan, kundi Diyos. Siya ang nagpapalakas sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Paano nga natin magagawa yun? Tayo malalangin, mag-ayun. Sabi ho ng Bible, man does not live on bread alone, but on every word of God. Alam niyo po ba yung word of God? Pagkain. Diba? So kung pagkain yung ginagamit ng kaaway, physical, material na pagkain, na laman tiyan, physical, material na laman tiyan, ginagamit ng kaaway para tayo agawin sa Diyos, ang Diyos ang pinapakain sa atin araw-araw. Kung tayo dumudulog sa Kanya, spiritual na pagkain. The word of God is a food. John 6:63, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Kung titingnan niyo po dito, yung word, sa salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu. The word itself, the word of God, is a spirit. Espiritu ng Diyos. Sabi nga ay nagbibigay buhay sa tao. So kailangan mo lagi ng salita na Diyos. Sabi po sa Jeremiah 15:16. Sa English po, babasahin ko sa English ha. When your word came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Yung ginamit po ay ate them. Yung salita ng Diyos. Bakit po kaya? Sabi sa Ezekiel 3, verse 1, and he said to me, Son of man, eat what is before you. Eat this scroll. Then go and speak to the people of Israel. Yung scroll po dito representing the word of God, the message of God. Sabi nga yung meron po diyang passage na yung kinain niya daw yung scroll. Sabi bitter. Meron naman po sa Revelation, kinain yung scroll, sweet as honey. Now, bakit po natin ito kailangang malaman o kailangang intindihin? Kasi yung word of God do is essential. Amen? Sa isang buhay ng mananampalataya. Pag sinabing, man does not live on bread alone, hindi ka ginawa para lang kumain ng tinapay. Hindi na niyo po? Hindi ka nilikha para lang kumain ng pagkain dito sa mundo. Meron ka pang greater purpose. Ano po ba yung sabing purpose mo? Palaganap at kaharian Diyos sa lupa. Ayun po ba yung panalangin ni Jesus? Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Yun ang ating panalangin. Yun ang kalooban ng Diyos Ama. Mapangyari dito sa lupa sa pamamagitan ng ating mga buhay. Now, if we will not do it and we just stay here, kainin mo yung gusto mong kainin, gawin mo yung gawin. Parang sabi mo na, parang sa kaharian
kaharian ng Diyos, kayo yung mga sundalo, pero andun lang kayo sa isang sulok, katambay, nagmumukbang. Ay, nakita niyo yung picture? Ay, kaharian daw eh. Sundali daw tayo eh. O kaya mga ano tayo, servant of God tayo. Pero may kanya-kanya kayong pwesto. Yung isa nagmumukbang, yung iba namumulutan, talagang hindi mapapalaganap yung kaharian ng Diyos. Anong magiging result nun? Alam niyo po ba yung servant sa Bible, binigyan ng talent, binaon sa lupa, kasi wala siyang ginawa. Binigyan siya ng isang bagay na kailangan niyang pagsikapan, bigyan ng kahalaga, pero hindi niya pinahalagaan. Binaon sa lupa. In short, wala siyang ginawa. Ano sabi ng Bible in the end? Pinatapon sa kadiliman. Ibig sabihin po, hindi mo nagawa yung purpose mo, yung mission mo. Actually, sa isang kaharian, pag tumuway ka, hindi mo nagawa ng maayos yung mission mo, pinapa-excel ka pinapatapon ka. Yun po ba yung gusto natin mangyari? Pagdating ng panahon na ang Panginoon babalik na, I never knew you. Sino kayo? Diba? Hindi ko kayo namumukaan. Kasi yung mga sundalo ko nandun sa sa battle. Yung mga sundalo ng Diyos nandun, humahayo, nakikipaglaban. Sino kayo? Kasi wala tayong ginagawa. Bakit? Kasi hindi mo nakita yung ginawa ni Jesus Yung pananalangin na pag-aayun. Hindi mo nalaman na kailangan mo palang puspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi okay na sa'yo yung gising ka, kakain ka, magtatrabaho ka, matutulog ka. Ay, linggo na ulit. Sisimba ka naman. Kasanay na tayo ng ganun ng buhay natin. Hindi natin ginagawa yung purpose natin. Na bakit natin to kailangan marinig ngayong linggo, ngayong umaga. Sabi ko, kanina, kailangan nyo ma-remind. Kasi lagi kayo nakakalimo. Hindi lang po tayo lalapit sa Diyos kasi may kailangan. Kasi may sakit na. Wala ka ng pera. Lalapit ka sa Diyos kasi gusto mong magpalakas. Gusto mong magpagamit sa kanyang kaharian. Kasi that is your purpose. Sabi pala ng Diyos, ayaw mo pala sa kaharian to Gusto mo lang pala ng hayahay na buhay. Yung routine at program na life. Pinoprograma mo tayo ng mundo. Nandiyan ka lang. Yan lang dapat ang iniisip mo. Bibigyan ka niya marami pang isipin para hindi mo na maisip ang Diyos. Totoo po ba? Sabi ng Bible, kay Satan came to kill, steal, destroy. Ano bang pag kill, steal, destroy? Kaaway mo yun, di ba? Sa isang labanan, kung merong mga sundalo dito sa kabila, may sundalo rin mo dito. Nung unang panahon, pag sila'y nananakop ng mga kaharian, mapatay po ba sila? Yung mga sundalo nung unang panahon, pag sumasakop po yung kaaway, lahat unang dadaanan nila, papatay nila. Nakawin nila yung ari-arian. They will destroy everything. Sabi nga, wala silang ititira. That's how kingdom falls. Satan came, kill, steal, your purpose. Para kaharian ng magliwanag. Totoo po ba? Pero sabi naman ng Bible, ang kaharian ng Diyos ay maghahari magpakailanman. The question is, magiging parte ba kayo ng kaharian na yon? That is the big question. Yes, kahit anong gawin ng kaaway, pagsira, pagnakaw, pagwasa, ang kaharian ng Diyos ay mananatiling nakatayo. Ang tanong, parte ba kayo ng kaharian na yon? Hello, church. Di ako nagagalit, ha? Gusto ko lang, sabi ko nga, i-digest nyo ito. Ito yung pagkain spiritual na kailangan yung maintindihan. Hindi kayo nabubuhay dahil gusto nyo lang kumain. Meron mo tayong dapat gawin. Kung hindi natin gagawin, we're rejecting the word. You're rejecting your purpose. Nakapagmana kayo. Para kayong si Esau, gusto mo lang nung sabaw. Sabi ng Diyos, Esau, I hate. Jacob, I love. Kasi si Jacob, ginawa niyang lahat para makuha niya yung birthright. Para maging tagapagmana siya. Ibig sabihin, gusto niyang ipamana sa kanya ng ama yung kanyang kaharian. If we will keep on going, living like Esau, rejecting God dahil sa laman yan, God will hate. And ayoko po mangyari sa atin yun. Ayoko masayang yung pagpunta niyo kada linggo. Pagtawag niyo sa Diyos. Yung mga iba sa atin, sabi nga, nagkakaroon sa ating karamdaman. Kung alam mo yung purpose mo bilang isang mananampalataya, kung alam mo lang na kailangan mo filled by the Spirit of God para makagalaw ka, makakilos ka sa kaharian ng Diyos. Sana, wala na tayong sa ating karamdaman. Even I still lack. Kulang. Pakiramdam ko nga wala pa rin po. I'm continuously seeking God every day. Kasi alam kong kulang ako. Intindihan niyo po yun, mga kapatid. Ayoko kayong maging kampante lang sa ginagawa niyo ngayon. Sa buhay natin ngayon, there is more to life. At yung life na yun galing sa Diyos. Hindi galing dito sa mundo. Naunawaan niyo po ba? A lot of people around the world, pakiramdam nila they're Christians already. They know God. Alam nila yung word. But then they're not doing it. Totoo po yun. Di lahat makakapasok sa kaharian. Marami po sinabi. Maraming mapupunta sa impyerno. This is not a joke. This is not to scare you guys. Church, you need to wake up. You know why we need to talk to God each day? Sabi ng kalakasan natin Diyos. Why we need to empty ourselves each day? Sabi ng Bible, deny yourselves, carry your
your cross daily. Why do we need to deny ourselves, to empty ourselves? Denying is emptying ourselves. Totoo po ba? Hindi lang laman ng tiyan yung i-empty mo, yung buong katauhan mo. Why? Kasi yung Espiritu ng Diyos, napakalaki noon. Naintindihan niyo po? Sabi nga, hindi mo masusukat ang kapangyarihan ng Diyos. Pag ikaw punong-puno ka ng sarili, punong-puno ka ng makamundong bagay, walang lugar ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mong i-empty yung sarili mo. You need to be less so that you become more. Naintindihan niyo po ba yun? Hindi po natin pinapahalagahan yung salita ng Diyos kung hindi natin susundin ang kanyang mga pinag-uutos. Ay, mahal ako ng Diyos. Nakalimutan mo yung next word. To those who keep His command. May pinapagawa ako. Yung ang isang hari po ba sa isang kaharian? Oh, mga kawal ko kayo ha. Lahat kayo, mahal ko. Anong gagawin na ng kawal? Ay, mahal pala kami ni hari. Wala na silang gagawin. Hindi. May command po ang hari. Totoo po ba? May command ang hari. May pinapagawa ang hari. Na kung sinasabi mong kawal kayo ng Diyos, kailangan yung kumilos. Pare, anak, yun. Sabi nga ni Kuya AJ last Sunday, yung panahon ay ngayon na. Kailan pa po? Sabi nga ni Kuya AJ, one process. Pag ikaw pumirma, nag-enlist sa gera, continuous yun. Walang break time yun. Tuloy-tuloy yung training ang isayo hanggang sa magawa mo na yung mission mo. Ay, kailangan ko pa ng sign, Kuya Lori. Ay, hindi pa ba sapat yung cross? Hindi pa ba sapat yung ginawa ni Jesus as a sign? Humingi kayo ng sign. Ay, yung sign nasa cross na. Binigay na yung buhay para sa'yo. Nag-aantay ka pa ng timing. Pag ikaw, kinasiyanan ng Espiritu ng Diyos, automatic po yun. Sabi nga, hindi ikaw ang gagalaw, yung Diyos na nasa iyo. Totoo po ba? Iniisip mo, hindi pa ako ready. Hindi naman sinabi ng Diyos, ikaw dapat yung gumawa. Kailangan mo siyang tanggapin nang sa gano'n siya makakilo sa buhay mo. Tsaka ka magiging ready. Kaya ngayon, iba hindi maka-attend eh. Tsaka na lang, ang dami ko pang kasalanan. Ganun pa din ako, nagagalitin pa din ako. Hindi mauubos yung araw mo. Magagalit at magagalit ka. Hindi ka makakalapit sa Diyos kung yun ang dahilan mo. Sabi, magpaggamit ka sa Diyos. Pupuspos ka ng kanyang Espiritu. Magawa mo ang kanyang kalooban. Magagawa lang natin yung mga kapatid if we empty ourselves each day, denying of what we are here on earth and acknowledging who we are in heaven. That is the Word of God. At yung pong katotohanan ng salita ng Diyos na gusto kong i-digest nyo para ma-absorb nyo. We need the Spirit of God. Kaya paulit-ulit na nga ho yung purong humbleness. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi alam mo na hindi mo kaya. Alam mo na kulang ka. Kailangan mong magpapuno sa Diyos. Kailangan mong siya ang kumilos sa buhay mo kasi hindi mo nga kaya. At ikaw ay kulang. Pag ginawa ho natin yung doon lang siya makakakilos sa atin. Naintindihan niyo po mga kapatid. Hindi pa ba kayo? Kalapit mo nga yung sabi mo, nanguya mo na ba? Ang salita ng Diyos ay pagkain. Pero ito yung pagkain eternal. Nagbibigay eternal na buhay. Sabi, sino man kumain at minom ng aking katawan ay hindi na muling magugutom at mauuhaw pa. Totoo po ba yun? Sinabi po ba ng Diyos yun? If we already know that, nasa puso't isipan na po, matik na po yan. Bakit? Yun ang binaon ng Diyos sa puso mo. Yun ang kinakain mo araw-araw. Naintindihan niyo po mga kapatid. Gusto ko pong maunawaan. Maintindihan niyo po yung mundong ating ginagalawa. Meron po tayong purpose. The enemy will not gonna stop taking away that purpose from us. Andyan at andyan siya. Nag-aabang. Kaya kung kayo papetiks-petiks lang bilang sundalo, wala kayong ginagawa. Paano alis sa sa pwesto nyo. Bigyan, maliit na yung arenda. Alam niyo po ba yun? Maliit na yung arenda. Kasi every corner meron ng sundalo. Huwag na kayo umalis sa pwesto nyo. Naintindihan niyo po ba yun? Doon pa lang sa pwesto nyo, magliwanag na kayo. Huwag nyo hayaan yung kaaway yung gumalaw. Naintindihan niyo po. Ang buhay po natin sa mundo ay, sabi nga yes, may mahirap, may madali. Sabi nga ng Bible iyak ni Jeremiah. Bakit pinagpapala mo yung makasalanan? Pinagyayaman mo sila. Kami na sumusunod, di ba? Nahihirapan. Ito naman sa mundong ginagalawan natin. Kasi they are greedy. Alam niyo ba yan? People in this world that we live in are greedy. Selfish. They don't care about you. That's why nagagawa nilang magpaksasa. And nakikita natin yan sa news. Hindi lang sa Pilipinas. Worldwide. Lahat gagawin nila para makuha ang gusto nila. Kasi sabi nga, blessed are the poor. Amen? For theirs is the kingdom of God. Kung naintindihan nyo lang yun, walang mayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung mahirap, I don't call you mahirap. Pero kung mahirap ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, gusto ko nang maghirap para sa Diyos. Amen? Kung yun ang magiging daan para maisuko ko ang aking sarili, deny myself this selfish world, yun ang patahakin kong land. Kasi doon walang pumunta. Sabi, wide is the road to destruction, narrow is the road leading to the kingdom of God. Huwag niyo pong hangarin yung hinahangad nila. Amen? You are blessed the way you are because you know Christ. All you need to do
to live your purpose. At hindi kayo pababayaan. Yes, may maliit kang bahay. Yes, may maliit kang sasakyan. Please, kasama mo yung billion nga pera mo. Kilala ka ng buong mundo. Kilala kang manduruga. Please ka ba no? Hindi naman siguro. Hindi na niyo po yun. So sabi ko nga sa inyo, huwag niyong hayaan na maging bossing niyo yung yan. Take control. Amen? Pero you cannot take control on yourself by yourself. Hayaan yung Diyos ang magpuno sa inyo at siyang gumalaw sa buhay. You can only do that by emptying, by continuously talking to God each day, praying, fasting. You try it. Yung mga hindi pa nakapag-fast, it's self-control. Unang-una po yung hagdanan. Hindi ka makakapunta sa pangalawa kung wala kang pagpipigil sa sarili. At we need that, mga kapatid. Ay, pipigilan ko muna yung sarili ko kumain ng masasarap ng pagkain. Mag-aayuno ako para sa mga kapatiran. Anybody has gift of healing, then you serve your purpose. Pero hindi natin magagawa ito pag hindi tayo kikilos. Hindi natin ito magagawa kung hindi tayo magkakaisa. Kung hindi tayo magtutulungan, spiritual. Naunawaan niyo po ba mga kapatid? We all need help. We cannot help one another kung nabubuhay pa rin tayo sa sarili. Punong-puno pa rin tayo ng mundo. We need the power of God. We need the Spirit of God. Nabanggit ko na ho sa inyo, naituro na ho, na naibigay na ho yung mensahe. Man does not live on bread alone, but on every word of God. Buhayin mo natin na spiritual na buhay. Tayo maging kagamit-gamit. Ang Diyos natin ay napakamakapag. Kung tayo gawa sa wangis at Espiritu ng Diyos, pinagagawa niya, sabi ng Bible, if you're filled by the Holy Spirit, mas higit pa yung kaya niyong gawin kaysa sa Kanya. Yun ho yung sinabi niya. But then, hindi ho natin nakikita ngayon. Kasi alam natin tayo kulang. Anong kailangan natin? Tuloy na lumapit, pagpapanalangin, pag-aayuno, patuloy na pagdulog sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Importante po ang salita ng Diyos, mga kapatid. And I pray and I hope, pareho tayo dito ng gustong pangyarihin. Amen? Philippians 2 verse 6. Di ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pag-unawa kayo sa isa? Kung ganoon, nakikiusap ko, nalubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo, magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Ano ba bang? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa mga sariling hangarin o sa paghahangad taas sarili. Sa halip, pagpakumbaba kayo, isa't isa, ituring na mas mabuti ang iba sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan, ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo, Jesus, ang pananaw. Amen. This is not the first time na panggitin sa harapan. Paulit-ulit na po ito, Philippians. Pero ito po rin paulit-ulit kung babanggitin sa inyo. Kailangan po namin ng pagkakaisa sa Espiritu ng Diyos. Mindset like Christ. Para tayo makagalaw, makakausad sa kanyang kaharian. Hoping meron po tayong naunawa, meron tayong naintindihan para maiwaksin natin ang ating laman. Sabi nga, walk in the Spirit. You will not gratify the desire of the Mamuhay tayo sa Espiritu at katotohanan